Imagine, hindi nga namin kilala to si alias Rene. Ngayon lang namin nalaman na hinausing pala ito. Months before magkaroon ng Senate Committee hearing noon si Hontiveros at nagkaroon ng briefing, orientation, script, pundo, including pananakot. Nang mag-reveal si alias Rene na ang mga pinagawa sa kanila at hindi lang siya, laban kay Pastor Kibuloy, kina Ate Ingrid, yung mga ministro ng KOGC, pati kay Tatay Digong Duterte, were part of the entire design to demolish KOGC, Pastor Kibuloy, so that there will be no more support for the Duterte. Yun pala talaga, Ma'am Lorraine. Kaya ang desisyon ng DOJ, sabi ng DOJ, walang batayan. Nakakasuhan ng cyber libel ito mga taong ito, si Eric, si Jason Sa, si Atty. Topacio, sila Banat Bay, dahil sila ay nagkomentaryo patay sa umiiral na pangyayari. At ang kinokomentaryuhan nila, isang senador na may public office na dapat ay bukas sa tinatawag na kritisismo at mga pagpupuna at mga pagtutuwid galing sa mamamayan o sa ordinaryong mamamayan. At ito ang sabi ko nga, it is more than my vindication. It was a vindication that indeed alias Rene was telling the truth, na nagsinungaling si Hontiveros at nagtanim ng mga testigo upang wasakin ang mga personalidad kagaya ni Pastor Kibuloy at ni President Duterte. And yet she would like to make it appear na inosente siya, kami pang binaliktad. O ano ka ngayon? Crowd ko yung mga nagja-judge, no? And they've judged me severely for my relationships with Pastor and my admiration with Pastor and Digong, no? Pero I'd like to tell them, Pastor and Digong are worth 1,000,000 times more than you. So I don't really give a shit losing you. I love them. Please go. Leave now. Please, bilisan nyo. Tama ka, ma'am. I agree. Bakit napunta kay Pastor Kibuloy ang aming diskusyon ni Ma'am Lorraine at kina Tatay Digong, kay former President Duterte, itong desisyon ng DOJ? Kasi doon po nanggaling yun. Pinaratangan kami ni Hontiveros na gumagawa kami ng kwento at iniinsulto namin siya na nagtatanim siya ng witness. Imagine, hindi nga namin kilala to si alias Rene. Ngayon lang namin nalaman na hinausing pala ito. Months before magkaroon ng Senate Committee hearing noon si Hontiveros at nagkaroon ng briefing, orientation, script, pundo, including pananakot. Nang mag-reveal si alias Rene na ang mga pinagawa sa kanila at hindi lang siya, laban kay Pastor Kibuloy, kina Ate Ingrid, yung mga ministro ng KOGC, pati kay Tatay Digong Duterte, were part of the entire design to demolish KOGC, Pastor Kibuloy, so that there will be no more support for the Duterte. Yun pala talaga, Ma'am Lorraine. Kaya ang desisyon ng DOJ, sabi ng DOJ, walang batayan. Nakakasuhan ng cyber libel ito mga taong ito, si Eric, si Jason Sa, si Atty. Topacio, sila Banat Bay, dahil sila ay nagkomentaryo patay sa umiiral na pangyayari. At ang kinokomentaryuhan nila, isang senador na may public office na dapat ay bukas sa tinatawag na kritisismo at mga pagpupuna at mga pagtutuwid galing sa mamamayan o sa ordinaryong mamamayan. At ito ang sabi ko nga, it is more than my vindication. It was a vindication that indeed alias Rene was telling the truth, na nagsinungaling si Hontiveros at nagtanim ng mga testigo upang wasakin ang mga personalidad kagaya ni Pastor Kibuloy at ni President Duterte. And yet she would like to make it appear na inosente siya, kami pang binaliktad. O ano ka ngayon? Eric. DOJ ang kanyang reklamo, Ma'am Lorraine. Go ahead. Eric, naka-ano pa siya kung naalala niyo, naka-all white pa siya noon. O, Yeah. diba? At saka, parang she was indignant. Parang yung indignant na tinanong siya ni Winnie Monsod kung ano sila nung uyab niya ni Bocads. Parang gano'n, laging indignant, laging nagmamalinis ang putang inang to. Diba?
Sampaling ko yan eh. Talaga. At bakit Tsaka naman ito sinasabi ni Ma'am Lorraine? Kasi nagpapatuloy po siya sa pagsisinungaling. Correct. Nagpapatuloy siya sa pag-abuso ng poder, pinagtatakpan pa niya ang mga magnanakaw at mandarambong sa katauhan ni Marcos at ni Romualdez at pinipigilan niya ang mga nagsisiwalat ng katotohanan. Ang mga Gutesa, si Sergeant Gutesa, ang mga Diskaya, ang mga gustong ipalabas ang katotohanan sa boss nila na si Marcos at Romualdez, yun ang kanilang hinaras. Yun ang kanilang ginigipit, kaya kami po ay ganito ka-emotional ni Ma'am Lorraine kasi ganyan ang ginawa nila kay Pangulong Duterte at kay Pastor Kibuloy as sa pamunuan ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya kahapon, sinabi ng DOJ, walang mali sa pagkukomentaryo dahil yun ay nakabatay sa witness at revelation at kung hindi mo nagugustuhan, then you answer it in public opinion. Do not use the law to harass people to make public commentaries on you. Ma'am Lorraine. At saka what was I going to say? Alam mo itong si virus, no? Ang dami-dami niyang ek na ganyan. And what for? Because nga she wants to be president, 'di ba? Agree. Sabi pa nga niya, no, I'm almost quoting her, sinabi niya the word that she used was slay. She Slay. wants to slay Inday. And the Kahapon yan, latest Mama. Kahapon. Sabi niya, if we unite as an opposition, we can slay her. Yeah, that's correct. And then the survey came out, 97% is for Inday. 2% is for her. Wow, slay, di ba? Slay! Talagang, you know what talaga, it's really, I really find it totally amusing talaga when kasi she early on, nilabas na niya yung kanyang ambisyon para hindi niya matanggal yung init ng katawan niya. Walang papipigil talagang, gusto ko maging president! Parang gano'n. So sinabi niya kaagad na magpa-president siya. No? Parang ito din si John Vic Remulla, para sila mga payaso, para mga ulul. Diba? So, hindi talaga nila matago-tago yung init ng katawan nila. Kailangan nila sabihin. Pero anong resulta? 2%. Di ba? 2%. Rejected by the people. And it's wonderful kasi parang for people like you, like me, like sila Crisette, no? You only just need to stand there and take it, no? Take whatever she throws at you. She sues you, she whatever. Meron pang yung mga kasama nila sa media na pinalabas na para siyang Virgin Mary, 'di ba? Ganon. Virtuous na naka all white and Tapos yung mga bayarang vloggers na kasing corrupt niya na mga bagsabi-sabi pa na yan, buti nga sa inyo o ano. Oo, tama Diba? ka. Mga ganyan. So itong mga bayaran na vloggers, pareho kayo. Alam mo, sa mata ng universe, walang pinagkaiba ang pagnanakaw ni Marcos, pagsisinungaling nila antivirus, panloloko sa Pilipino sa ginagawa ninyo. Magkahalintulad kayo. You are just as guilty as they are of destroying our country and destroying lives. So, Agree. talking to you, Jam Magno. Wow! Alam mo, ma'am, kung makayakap yun kay Tatay Digong at makayakap yun kay Inday Sara noong panahon na walang pumapansin dyan sa kanya, kala mo, wagas na wagas. Not only that, Eric, si Jam Magno, no? Ano yan, nung panahon ni PRRD, nakakahiya yan, talagang pinipilit niya yung sarili niya talaga sa Malacanang, talagang gumawa talaga siya ng paraan, talaga para pagpilitan yung sarili niya. Tapos talagang hanggang ngayon, nagpo-post siya, ginagamit pa rin niya si Digong na kaibigan niya, shut up, Jam, okay? Pwede ba? Adjust mo yung medications mo, okay? Ayun. I like Hindi that. magkaibigan, magkaaway, hindi ka kaibigan ni Digong, pwede ba? Kaaway ka niya. Yes. And because of that, Ma'am Lorraine, taong bayan po ang nakakaalam kung ikaw ay totoo o hindi sa iyong pinapanindigan. Kaya huwag mo lang ipilit ang sarili nyo kung bistado na kayo. Alam mo, kung may mga mental disorders kayo, may mga mental diseases kayo, seek therapy, huwag kayong magkalat dito sa in public at gagamitin nyo pa si Digong, di ba? Ayusin niyo yung mga kokote ninyo, pwede ba? At dahil po dyan, ma'am, pa-weekend tayo, nais ko pong kuhanan ka ng iyong halinin sa episode na ito para makapagpahinga ka rin at re-energize at reinvigorate ka dyan
Kasi malamig dyan sa lugar mo. Yeah. Magkakas-cold spell, no? So, Go ahead, ma'am, sa iyong sa ating kababayan. I'm ending on a note na talagang I have my naka-target sa mata ko yung mga nagtraidor kay Digong, no? Hindi ko kayo kakalimutan. Tsaka hindi ko sila tatantanan. Ito si Victor Del Rosario. Na nagpo-post pa siya na pumunta si Bangag sa kanila, no? I think he's with some marine something part of the government, no? And he was saying, I was part of the Duterte administration, I was appointed, I became USEC, whatever. Pero alam nyo, si Marcos, ang talino-talino, hindi naman siya bangag, jujuju. Hey, shut up, okay? Shut up. You were appointed because ang kulit mo. Talagang he was really hounding BG. You were a nuisance. Pwede ba? So, in other words, no, wag niyong gagamitin si Digong na. Kasi pag nalaman ko na ginamit si Digong, ginamit niyo ang pangalan ni Digong to prove a point, lalo na yung punto ninyo ay kasi ang galing ni Bangag, hindi ko kayo titigilan. Kaya ako hindi tinitigilan yan si Vince Dizon, hindi ko titigilan yan si Libiran, hindi ko Si Galvez. Si Galvez. Oo. Wag ninyong gagamitin si Digong. You are not worthy. Okay? Motherfuckers. So mga kababayan, maraming salamat. Maraming salamat sa support ninyo kay Digong. Now, mahalin natin ang Pilipinas. Mahalin natin ang Pilipinas katulad nung itinuro niya. Maraming salamat, Eric. Maraming salamat, Ma'am Lorraine.